Ako po si retired Master Sergeant Fred Marfil, Class 27 sa SR. Sa una kong unit is 1st Scout Ranger Company. At ang aking officer noon na CEO namin sa company is Captain Lorenzana pa noon siya, Kapitan. Sa First Scout Ranger Company? Sa Tanay, Rizal. Kami nag-schooling po, sir. First Scout Ranger Company that time, Master, kayo yung nagiging pioneering niya, no? Yes, sir. Kay nung grupo itong First Scout Ranger Company, during that time, I was only a first class trainee. So, kumuha muna kami ng SROC, Scout Ranger Orientation Course, then regular class ng Scout Ranger. So, first class trainee ka, nakapag-ranger ka na? Yes, sir. Hindi ka pa regular noon, ha? Hindi pa, sir. Grabe, no? Yun yung kwan. Ano yung dala-dala mo, Master, na kwan? Yung picture na yan. Ito yung picture namin ni General Lorenzana na ngayon. Yung dati, kapitan pa ito siya nung nag-operation kami dito sa Cotabato. But before we went to Cotabato, doon kami nagpunta muna sa Mountain Province. Kay during the time of nga nag-rebuild si Father Balwig. Ikwento mo daw yung panahon na yan, Master. Kasama sa likod ng picture na yan. Bakit hanggang ngayon napaka-memorable pa rin sa'yo? Ang memorable days namin ni General Lorenzana is mahaba-habang kwento ito, sir. Kay noong nagpunta kami sa Mountain Province, nag-operation kami doon for almost 4 months na wala kaming engagement na mangyari. Kay yung mga natives doon, nagtaka sila kung bakit daw iba ang aming uniforme. Kay kami yung pinakauna-unang mga sundalo sa IIP na pinasuot ng black fatigue. So sa inyo yun? Kayo yung pinakauna, no? Kami ang pinakauna na pinasuot ng black fatigue. At saka kung sa firearms na naman, sir, kami yung pinakauna na binigyan noong BB Armalite na baril. ER-15. ER-15. Kami yung pinakauna-unang binigyan lahat ng suporta during the time of President Marcos pa yan, sir. Yung kuano, si Father. Oo. Balwig, panahon pa yun ni Balwig. Panahon ni Balwig, sir. May salida nga kami, sir, na pinicturan kami. Kay mga kalbo kami lahat, sir. Parang nyug yung mga ulo namin, kay kalbo kami lahat nung mag-schooling kami. Sa kuwan. Gaano kalakas si Balwig nung panahon na yan? Sir, kung ikwento ko ang sa kalakasan ni Father Balwig, malakas talaga, sir. Anong taon yan, sir? 1978, sir. 78? 78. Dahil sa masabi ko na malakas ang grupo ni Father Balwig, sir, is noong inambos nila yung mga PC pa dati, sir. Ubos yung isang 6x6 na loaded ng mga PC yan. Kalaki man ang 6x natin, may nagatayo pa sa gitna ng sir, ng 6x6. Plus yung officers na nakasakay doon sa sir, sa itong Kennedy na service jeep ng PC noon. So grabe pala yan dyan. Inubos lahat yun, sir. Patay lahat. Ang ang kwento nung mga taga Mountain Province sa amin is hinubaran lahat.
ang mga mga PC doon sa na nakasakay. Kinuha lahat ang mga gamit nila, mga baril nila, mga bala nila, kinuha lahat ng mga tauhan ni Father Balwig. Maalala mo pa, Master, kung paano nabuo yung first company nung panahon ninyo? Ganito yun, sir. Yung pagkabuo nitong first company ng Ranger, sir, ito si General Lim. Kagagraduate ko lang ng third class trainee, sir, sa sa Visayas. Doon man ako nag-training ng third class trainee. Pagkatapos yan, parang ang pangalan ko, sir, pumutok yun sa kaya ako sa 5 companies na sa different DTO, sir, na nananggaling, ako man lang ang nakapasar doon sa yung PMA examination na sana magiging officer ako noon, sir. Oh. Kaso lang, ang kababa ko, hindi ako makakapasa sa height. Ganito, sir, ang kwento niyan na may nag-aantay na mga officers doon sa akin sa PMA, sir, sa Manila. Dahil yung isang tatay noong isang officers namin doon sa DTU, sir, andoon sa medical. Sabi niya, wala nang problema yan. Pasado naman lahat yan. Bago kami papasok doon, sir, sa training ng third class, pinisikal kami lahat, sir. Check up lahat ang kung may sakit ba o wala. So, pasado na ako doon. Kaso lang, sir, ang mababa pa ako ng 1 inch. Kulang ka ng Kulang sa height, sir. Kasi dati 5, 5'4 talaga, sir. Dati. Oo, dati. 5'3 ka lang. Oo, 5'3 man lang ako. So, hindi nakapasa. Then, pag punta namin, sir, sa Cebu, doon man ang i-regroup man yan, sir, lahat ng 5 companies kami, andun na kami, formation na po kami, sir, sa Camp Lapu-Lapu. Ngayon, ito si General Lim, kailangan talaga niyang ng mga ranger, sir, ng mga tao. So, ang ginawa nila, kami na 5 mga company commander, sir, pinahiwalay kami. Pinapunta kami sa harapan niya. Bago sabi niya, iwanan niyo muna yung inyong mga companies diyan, kukuha muna kayo ng parang entrance examination para sa ranger. Ngayon, kumuha kami, sir. Sa 5 kami, ako lang din ang isang nakapasa sa yung written examination nila, then final yung interview ni General Lim, kasi General Lim man mismo ang sir, ang nag-interview sa amin. Bago pinabalik kami sa aming mga company, sir, ang ginawa niya na pinahansap lang yung kung sino yung gustong mag-ranger sa dalhin sa Manila. Kaso lang, sir, ang aking mga tauhan, hindi na sila pa-ranger pa, sir, dyan pa lang sa Cebu, ginamasi-masi na kami. May mga manhandling na, sir, na nangyayari. Manhandling ba ang lakas noon? Uso pa yan noon. Uso pa yan. So, sa 170 ko katauhan, sir, wala talaga nagsama. Ako lang isa. Sabi ko, sige, kung ayaw ninyo na magsama sa akin, ganito na lang ang gawin ko. I-dispatch ko kayo sa per batalyon, sir. Gumawa ako ng listahan, sir, ng nila,
ng mga pangalan nila kung saan sila na mga batalyon magpunta. Kaya noon sir, 39, 38, at saka 37 ang ginaanuan nila kana kulang ang mga tao sir. So yung mga kasamaan ko sir na ano na nagsegregate na sila kay yung may mga tauhan man din yung mga taga-batalyon na kung sino yung magpa-assign sa kanilang batalyon, isegregate na nila sir, na-segregate na. So, after the segregation, di-submit ko yung ano sir, yung mga pangalan, mga listing ko doon sa bawat batalyon na ano, nangangailangan ng tao. So, pagkatapos niya na kuan na segregate na sila sir, di automatic na yan na naggrupo na sila doon sa kuan. Ako, iba man din ang ginawa ko sir. Tinisting muna nila ako na kuan kay dati man akong driver sir. Tinisting ako doon sa Cebu na mag-drive ng sasakyan. Pungak-pungak pa yung sasakyan sir, sira-sira. Di siyempre di troubleshoot ko muna kay ang ano sir palyado man ayun pala ang mali lang ang kuan lang doon sir yung hangin lang sa karburador niya sir. Di ba may adjustment man yan. Naghanap ako ng tools ngayon, gi-adjust ko yung karburador niya yung sa hangin. Yun na bumalik ang lakas ng ano ng makina. Balik na ako doon sa kuan. Kasama ko si General Lim, sir. Kaya ang nangyari, ang masama pa doon, sir, kay ganito. Magti-take out na ako kinabukasan, sir. 6400 ang serial number ko. Sa PMA? Hindi, sir. Sa EEP. EEP. Kaso lang, ito si General Lim, kay kailangan talaga nila yung tao. Hindi ko alam na may eroplano na pala sir na nakahanda doon na sakyan namin pagka 11 o'clock ng gabi. So, kinabukasan, ginanap na ako doon sa Camp Lapu-Lapu na magti-take out na sana ako 6400 ang serial number. Nasayang yun sir. Yung serial number ko wala na yun. Binigay na sa iba. Kaso pagka 11 o'clock ng gabi, ginising kami na yung mga qualified na magpunta sa Tanay. Para sa Ranger? Para sa Ranger na. Pero hindi ka pa sundalo nun? Hindi ka pa regular? Kasi hindi pa sir, kaya first class training nga kami sir. Kasi ba may draft Oo. First class? Si third class, second class, third class, first class, then draftee. Dito kami sa kalagitnaan. So nasayang yung serial number ko, sir. Private ka na sana nun? Oo, private na sana ako. Ayaw ko sanang sumama, sir. Ngayon, may mga Rangers naman, sir, na yung mga active. Na, sige na, kay may serial number ka rin doon. Kaya, bali, 3 serial number ko, sir. Ang pangatlo ang nakuha ko. Ano yung una? 6400, tapos 65, 65, hindi ko na maalaala yung pangalawa. Yung pangatlo, ito yung ginagamit ko ngayon. Ano naman yon? 67 na, sir. 673981. Kaya sabi ko, kung sa serial number lang, matanda na sana ang serial number ko kung hindi ako napunta ng Manila. Kaso lang sir, ang problema dito kay ayaw ko man din magbalik dito sa Mindanao na hindi ako maging sundalo. Eh dito sir, kalakasan ng mga NPA dito. Ultimo yung barangay namin sir, sulid na yan. Ultimo itong poblasyon ng Magpit, sir. Hindi ka basta-basta maglakad-lakad dito kung gabi na mag-isa ka na sundalo. Kaya
na ano ko na, sige lang, paswertihan na ito. Kung maswertihan na makatapos ako, makapasa ako sa Ranger, makauwi ako dito. Magkano sahod yan, Master, panahon nyo? Sir, 90. Nag-umpisa kami 90. 90 pesos? 90 pesos. Isang buwan? Oo, isang buwan. Hanggang nag-increase ng 110. Yun na ang kwan. Doon na kami, sir, nakaano ba na ang pagsundalo pala is talagang profesyon. Kay kung hindi ka desidido na magsundalo, marami man ang paraan, sir, na magkuang ka, na mag-alis ka. Kay isa na ang manhandling, sir, grabe noon sa training. So grabe pala sinapit nyo noon. Grabe, sir, ang kahirapan na nasubukan namin. Tapos yung kuan nung pag third class namin, sir, hindi ko talaga makalimutan yan. Ano yan? Kay yung mga probationary second lieutenants namin, sir, kunting mali mo lang, sir, pukpuk yan, suntok, sipa, grabe. Kay DTO man kasi, sir, malayo ba sa division. So, ang kahirapan na kuan, madaanan talaga. Yung damuhan, sir, na mga kuan, mga 3 feet or 4 feet kataas. Pagdaanan namin yan, sir, gulong-gulong, flat yan lahat. Kay mga ano yan, sir, mga 2.5 kilometers mula doon sa kampo namin papunta doon sa dagat. Flat lahat yan, sir, ay yung mga damo pa, sir, na may mga tinik. Flat lahat yan. Mabuti, sir, kung naka-uniforme ka na, wala pa man. Ay parang reception pa yun eh. Mabuti na yung na-isyuhan na kami ng mga uniform, kay medyo matakpan na yung mga ano. Pero sa una-una, ang kahirapan, grabe yun. So, parang, kasi nung nag-join ka na ng Ranger, plus 27 na yun, di ba? Oo, sir. Nung mag-join ako sa Ranger, sir, doon, wala na masyadong, wala nang mga manhandling doon, sir, kay doon yung mga matataas na mga officers doon eh, sa sa kampo. Kaso lang, sir, ang kuan talaga, ang exercise, grabe yun. Doon ka talaga babawihan. Oo, kaysa ngayon lang, sir, kung sabihin na mag-ranger kami uli, mag-training kami uli, hindi na kami mag-kuan. Kayong mga classmates ko, sir, na kay siyempre pinaka-lowest mamal kami. Kami lang ang ginagawa ng mga utusan doon. Mga classmate namin, mga regular na. Kami, mga lowest mamal nga sa kampo. Wala pa kayong serial number? Wala pang mga serial number. Pero yung mga kasama namin sa class 27, sir, may taga Metrocom, may mga pulis Maynila na kuan, na mga classmates namin, may mga pulis na yung INP na, sir. Wala, hindi nakasurvive yun, sir, sila. Ang nakasurvive lang dyan sa mga classmates namin, kay more than 200 kami. Nung una, pag-reception pa lang. After reception, after 3 days, sir, wala na yung mga kuan, mga kasama namin. Kami na mga first class trainee. Kami lang, sir, ang naiwan sa barracks namin nung kinabukasan. Yung iba naka-kuan na, naka-ready na mag-uwi. Pero yung mga regular na mga sundalo, sir, mga membro ng IEP, yun ang mga kasama namin na nag-survive talaga, sir. Kaya hindi naman din sila makauwi doon, sir, sa ano nila,
sa unit nila na ano na mahiya man daw sila na nag-back out. So nagtiis sir. Yun ang mga kasama namin na nag-graduate. So sa buong class 27 master sa dito sa buhay pa ngayon, mga Ano ko na lang sir, kakaunti na lang sir. Kay sa amin naghiwalay man kami. Sa ang ano ko na lang isa diyan sa sa Digos na si Master Sergeant Flores. Tapos yung si Doktor sa Takurong, si Alhas, si uwian naman ko sir sa kay mag-classmate ko sa Ranger na marami rin ang taga Samar sir, Leyte. Kaya ang taga Mindanao, isa pa ito si Pitaw sir. Pitaw. Oo. Si Commander Pitaw. Si Parago? Oo. Class ano siya? 27 yan, sir. Pero iba-iba ang pangalan niyan sa kwan, sir. Isa yan. So, totoo pala yan, sir? Ang kwan, sir, hindi ko makalimutan yan, sir, kaya nung didispatch na kami, sir, papuntang dito sa papunta kami ng Mountain Province. Ayan, si Pitaw nagpasakit-sakitan yan, sir. Naiwan sa kampo. Maraming alibay ba, sir? Kaso lang, kay may issue na yan na firearm, sir. Ang issue niyan, una-una is pareho kami, M203. Kaya, nung uwi yan siya, sir, dala-dala niya yung M203 niya. Ayan ang kuwan, sir.